sa konteksto ng simbahang Katoliko, pag anting-anting, di yan sa Diyos. Pag anting-anting, ay sa demonyo yan. At tandaan natin na pag makakuha tayo ng proteksyon galing sa demonyo, walang serbisyo na free. Sisingilin niya yan. Kung anting-anting ang pag-usapan, yun pa'y occultism. Occultism is Satanism. Kaya nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Dito, isinalaysay niya ang kanyang karanasan sa pakipaglaban sa NPA sa Davao. At wala sila umanong reinforcement na natanggap, bakbakan, hanggang maraming mga natamaan, maraming napatay sa side ng PNP at siya mismo natamaan. Ito buhay ko. Meron nangyari sa amin, enkwentro kami sa mga NPA doon sa Davao Oriental. Napakaraming NPA na enkwentro namin. Nag-start yung gira namin madaling araw. Yung, kuwan pa lang, tinyente pala ako. Natapos nun, hapon na. Naubos yung mga taon daming patay namin. Gabi, madaling araw hanggang hapon . Siguro 13 yung patay sa amin ng mga tao ko. Sa NPA rin, marami rin patay. Para alam nyo, nangyari ito, hindi ko makalimutan Sige ako takbo-takbo dahil akong kapatid commander Sige kami bakbakan sa mga NPA. Ang daming NPA dahil plenum yun. Siguro kung may NPA man dito nakikinig, bahala. Malay-balay kasi, yan, no? Isa pagpupulong sa Seventh-day Adventist sa Malay-balay. At alam naman natin na diyan sa Malay-balay, sa bukid noon, may napaulat na maraming NPA at may nangyaring bakbakan. Yung kapatid sa kasama naming si FD, isang sundalo, na assign diyan sa Malay-balay bukid noon. Meron din yung anting-anting umano. At nung nasubukan na niya yung anting-anting niya doon sa Basilan, naputukan sila ng landmine, di natablan, kaya para sa kanya, subok na talaga yung anting-anting niya. So doon sa Bukidnon, nagka-enkwentro din sila ng NPA. At may sugatan siyang kasama na ni-rescue niya. So ni-rescue niya, hindi na siya nagtago, na sniper ang kanyang paa. Yon ang dahilan kung bakit napatay siya. So, yon, mag-ingat talaga sa mga anting-anting dahil ang demonyo'y matuso. No? Tuso talaga demonyo. Kaya dyan, basta experience ko ito. Plenum. I-share ko lang ito sa inyo. Not to portray myself as the good one and the NPA as the bad one. No. I-share ko lang ito sa inyo para malaman ninyo yung kung gaano ka-strong yung power ng ating poong may kapal. Yun lang ang purpose ko dito. Pero kung may kaugnayan na sa anting-anting, sa side, lalo na sa konteksto ng simbahang Katoliko, yun ay tinatawag na syncretism. No? Yung pinaghalo ang okultismo at ang pananampalataya sa Diyos. Unang Korinto 10:20, kung ginawa mo ang gawain ng mga pagano, yun ay pagsamba na ng demonyo. Alam mo, sige na, gira-gira. Sige, bakbaka na. Sige ako takbo from end to end. Kasi yung mga tao ko nakadapa, inambus kami along na kalsada habang naglalakad kami. Yung mga bahay pala na dinaanan namin sa gilid, ang ilalim pala ng bahay may nakahukay na ng mga paksol. Sa ilalim ng paksol nun, may mga masinggan na doon na NPA nakatutok sa amin. So yung nakalinya kami lakad, naglalakad, gano'n, nalakad. Pagputok, puk, yun na, bagsak na kami lahat, daming tinamaan sa amin. Ang mga bahay, puro may mga masinggan sa ilalim, mga NPA, nakapwisto na sila. So maubos na kami. Ang ginagawa ko, patakbo-takbo ako dahil ayaw ang company commander. Ayaw ko maubos kami. Pang point to point, takbo-takbo, in-encourage ko yung tropa ko.
Ano sugat mo? Malalim? Sir, kaya pa. Sige, kaya laban. In-encourage ko sa lumaban para huwag mag-surrender. Kasi kung hindi ko encourage, mag-iyakan na, aray, sir, hindi ko na kaya. Yung iba, pinabatukan ko, lumaban ka, huwag kang umiyak dyan. Takbo ko na takbo, ganun, from end to end, napakahaba. Haba ng aking tinatakbo para encourage ko lang yung mga tao ko na lumaban. Nakita siguro ng NPA. Ito yung commander. Kung saan ka tumatakbo, sunod-sunod yung radyoman ko. Yung radyoman ko na taga-contact. Sige lang contact. Hornet Striker. Yung Hornet, yung helicopter. Striker kami. Hornet Striker. Kay magayo lagi tao mag-reinforcement. Kay mahurot na may ba? So, hihingi sila ng reinforcement, tawag ng tawag yung radyoman nila dahil baka maubos na sila. Nung duman ako katong radyoman, gikan sa alas 4:30 sa kadlawon, hantod ng alas 4:30 sa hapon, wala ang gisulti, Hornet Striker. Nawarsak na ba? Mula sa alas 4 ng madaling araw hanggang alas 4 ng hapon, yun, tawag lang yung radyoman nila at wala silang natanggap na reinforcement. Siya, kawa may mutubag. Kawa man di helicopter. Ang helicopter tuwa man sa Cotabato na na-emission. Wala nagsuporta sa mua. Gayong nalamisi. Abante mo, nalagay helicopter diri, musunod sa inyo ha. Suportahan mo, inig ma-enkwentro mo. Ay, naku. Hanto, naghapon na lang, walang niabot. So ako, sige ako takbo-takbo. Alam nyo, sa dami na nung tinamaan na tao ko, tinamaan din ako. Tinamaan ako sa ulo. Baligtad ako. Yung baril ko, yung aking BBR Malite na may M203, tumilapon gano'n, chok. Talaga, tinamaan ako sa ulo. Gano'n ako. Sumigaw yung aking first sergeant sa ibang mga opisyal, Sir, si CO, tinamaan, patay na si CO. Nagaganyan ako eh. Kaya nagwala yung aking isang platoon leader sa likod, bagong graduate ng PMA, sabi niya, patay na si CO. Wala na tayong pag-asa nito. Assault. Pag-assault nila, inassault na yung masinggan sa ilalim, patay rin yung aking opisyal, bagong graduate ng PMA. Ang daming tinamaan sa kanila. Alam nyo, that time pala, tinamaan ako. Magtamapok. Blackout na lahat. Blackout. Wala na akong maramdaman. Nakapikit ako. Nakita ko na lang may mga anghel na nagtuturutot. Ganun. Nagtuturot pa. Yun ang nakikita ko, ha? You may believe this or not. Basta ako, ramdam ko, nandoon ako papunta sa langit. Wini-welcome na ako ng mga angel. Yung angel talaga na may trumpet gano'n, no? Mga angel. Sabi ko, Lord, paalisin mo muna yung mga angel na yan, Lord. Hindi pa ko ready mamatay. Ako, nagdasal ako, ha? Kahit na, alam ko, tinamaan ako eh. Sabi ko, Lord, wag mo muna akong patayin dahil kung mamatay ako, maubos itong aking mga tao kasi wala na mag-supervise sa kanila, wala na commander. Yung mga bagong graduate lang yun na trainee ng Philippine Constabulary noon, yung mga PC, puro mga bago talaga yung constable. Puro constable yan. Pag ako mamatay, wala na mag-command Nasa Philippine Constabulary pa sila noon. sa kanila, maubos ito. Disorganized na. Siya ko na sa Lord, huwag mo muna akong patayin ngayon, Lord. This is not yet the right time, Lord. Please, Lord. Alam nyo, nawala yung mga anghel sa paningin ko. Iniwan ako nito, nawala. Tapos, nagising ako. Pag gising ng mata ko, hinawakan ko yung tama sa ulo ko. Paghawak ko sa ulo ko, kalaki ng bukol. Bukol dito. Kalaki. Sabi ko, buhay ako. Continue, fight. Sige, laban. Then, pagkatapos noon, sabi nung aking right hand ko na sundalo, sabi niya, Sir, tinamaan ka, sir, pero nabuhay ka. Ko,
Nahirap paniwalaan nga eh. Pero sir, maniwala ka sa hindi. Tingnan mo yung likod mo. Inspeksyon mo yung uniforme mo. Tinanong ko yung uniforme. Kinagabihan na yun ha. Pagkatapos sa enkwentro, na-retrieve na namin yung mga patay na mga kasamahan namin. Tinanggal ko yung uniforme ko. Tingnan mo sir, likod mo. Puno yan ng oil. Anong oil nito? Basa nga ng oil. Sabi mo, sir, habang bumabakbak ka, sir, habang bumabanat ka, sir, nasa likod mo ako, sir, yung, kasi tad siya, alam mo yung tad, yung may anting-anting. Yung aking oil, sir, binubuhos ko sa iyo. Extend ko yung power ko sa iyo, sir. Na-extend ko yung power ko sa iyo. Kaya hindi ka tinablan. Ay, sabi ko, ewan ko, maniwala ko, hindi, basta importante, buhay ako. Mahirap yung mga wonders of life, mga miracles na hindi mo ma-explain. Kasi ang alam ko talaga, tinamaan ako. Bakit yung wound na-convert into bukol? Yun ang kaniyang testimony. So, hindi sa kanya ang anting-anting pala, no? Kundi sa kasama miyembro ng PC na miyembro ng Tadtad. At nilagyan siya ng lana sa likurang bahin, kaya ang resulta, yon, nabuko lang ang tama, di siya tinablan. So, kahit ganon, dahil occultism yan, no, may contamination. Pero nagpapasalamat siya sa Diyos, hindi niya alam na ang anting-anting ay isang occultismo. Ang occultism ay satanism. Marami pa, kahit mga Katoliko, may mga ilan na may mga anting-anting. At may nag-surrender sa atin, siya umano ang tagabigay ng mga anting-anting sa mga sundalo. Dating sundalo din siya. At may sarili na siyang kapilya at may mga miyembro na. Pero sumuko at buong pamilya nila at dala yung ang daming mga anting-anting. Kaya pinakumpisal ko muna sa pare. So kaya mga kapatid, iwasan talaga yung mga anting-anting. Dahil ang anting-anting ay occultismo. Tandaan yung unang Korinto 10:20, ang pagtanggap sa mga occultismo ay pagsamba ng demonyo at hindi sa Diyos. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.